Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Biancati Aguilar at ito po ang aking Day 16 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang ligtas ba ang mga babies pag namatay? Age of Accountability. At ang Bible verse po natin ngayon matatagpuan sa 2 Samuel 12 verse 23. At ang sabi po dito, "But now he is dead. Why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me." At sa Tagalog po, "Ngunit ngayon patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya hindi na babalik sa akin." At ang first teaching po natin ngayon ay all people inherited the original sin. Parang sinasabi po dito, parang lahat ng tao, parang tayo, parang nature na po sa atin na tao makasalanan kasi nga naman natin siya noong unang panahon pa lang kay Adan. Kaya parang likas sa mga tao talaga ngayon na makasalanan, di ba? Sabi nga nila, wala talagang nobody's perfect. Kasi totoo po yun, wala talagang taong walang kasalanan. Ginawa tayo ni Lord ng walang kasalanan. Ngunit, nung nagkasala si Adan, nagkasala na rin tayo kasi dala-dala niya tayo noon. Parang siya may dala sa atin noon. Kaya nung parang nirika na tayo sa mundo to, naging makasalanan na tayo. Kaya hindi natin maiwasan na gumawa ng mga kasalanan dito sa ating mundo. Pero hindi porket na natin siya naiiwasan, yung parang mali na kung sinasadya pa yung mga yung kasalanan na ginagawa. Ang number 2 po, God alone saves by grace through Christ. Parang regalo ng Diyos sa atin yung kaligtasan. Parang siya, pinagkaloob niya sa atin yung kaligtasan na to. Kasi, di ba, parang totoo naman na siya lang talaga yung may kayang magligtas sa atin. Wala namang tao na kayang magligtas sa atin, di ba? Sarili nga natin, di natin maligtas sa kapahamakan kasi di naman natin alam yung mga mangyayari, di ba? Kaya, hindi natin kahit minsan kahit doble-doble pa ingat natin, di ba? Hindi talaga natin may iwasan na may mangyari sa atin, lalo na yung mga sakit, di ba? Kahit todo iwas tayo, kahit sobrang linis natin sa katawan, yung sakit nandyan pa rin siya. Hindi maiwasan yung sakit na dumapo sa atin. And number 3 po, children can be saved by grace. Ito nga ba na yung mga bata, ligtas sila sa pamagitan ng Diyos. May kaligtasan sa kanila kahit bata pa lang sila, diba? Ang galing, no? Kasi yun yung talagang regalo ng Diyos sa atin, yung kaligtasan na yun nga yung pinako siya sa cross. Yun yung tayo na niligtas sa tayo sa lahat ng kasalanan natin. Kaya sa paningin ng ating Ama na tayo ay walang bayad ng kasalanan kasi yung anak niya ngayon, kumuha sa lahat ng ating kasalanan na pinako siya sa krus. Parang pinatawad tayo lahat na pinili na sa atin. Ultimo kasalanan natin, siya pa yung nagtubos para sa atin. At ang application naman po natin ngayon ay first application, praise God for the precious gift of having children. Papuri natin si Lord. Kung wala man tayong anak, tayo bilang estudyante pa lang tayo, bilang estudyante na nandito, nakakahinga ngayon, nakakapagsalita, nakakapag-devotion, nakakausap si Lord, papurihin natin si Lord. Diba, ang laking pasasalamat na ito kasi syempre, hindi naman lahat ng tao nabibiyayaan ng ganito na gigising ka sa umaga. Yung paghinga pa lang natin, ito ang pagsasalita, yung pagharap sa camera na to. Pasasalamat to kay Lord sa lahat na to. Sa lahat ng binigay, ginawa niya, lahat ng sakripisyo niya para sa atin. Kaya kailangan lang na papurihan siya. Number 2 po, praise God for the precious gift of salvation by grace. Pasalamat tayo kay Lord kasi kay Lord ng kaligtasan. Nasa Kanya ang tunay na kaligtasan. Hindi sa ibang tao, hindi sa kaibigan mo, magulang mo, hindi. Kay Lord ang totoong kaligtasan. Dahil regalo niya sa atin. Ipinagkaloob niya sa atin yung kaligtasan
pinagkaloob niya sa atin ang kaligtasan. Ibinigay niya yun sa atin, kaya kailangan papurihin natin siya, pasalamatan natin siya, sambay natin siya araw-araw. And lastly po, praise God for the precious gift who is Christ. Ito po yung life after death. Pasalamatan si Lord, ang ating Ama, dahil binigyan sa atin si Christ, yung nag-iisa niyang anak, na grabe rin kung magsakripisyo, dahil biruin mo yun, nag-iisa niyang anak. Parang hindi ko ma-imagine if ever na in that 10 years, after 10 years or kung iba pang years, parang hindi ko ma-imagine. Kunyari, diba, parang only child siya, diba? Siya lang ang nag-iisang anak ng ating Panginoon. Tapos, parang sakripisyo mo siya. Parang, kaya mo bang makita siya na pinapako sa krus? Parang ang sakit-sakit na. Para lang tubusin yung mga kasalanan ng tao na hindi naman kasalanan ng anak mo. Pero kasi grabe. Kasi gano'n niya tayo mahalin. Gano'n niya tayo kamahal. Kaya parang pag inisip natin yun, iba talaga na papawaw ka na lang talaga. Kasi, doon mo talaga grabe talaga tayo kamahal ni Lord. Doon mo talaga masasabi. Parang hindi mo masusukat, hindi mo matitimbang yung pagmamahal niya sa atin. Lahat-lahat kasi binigay niya. Diba parang may tao bang kaya magbigay nun sa atin? Na kayang-kayang ibigay lahat. Ultimo, kahit wala nang matira sa kanya, di ba parang wala, parang ang imposible ng ganun. Kasi likas sa ating mga tao, nagbibigay ng sobra, pero hindi talaga yung totally wala. Si Lord lang kasi may kayang gumawa nun. Yung kahit wala na siya, totally wala na talaga siya. Kayang niyang ibigay sa atin. Kasi gano'n niya tayo mahalin ng mga adopted child niya, 'di ba, kumbaga. Kaya nga sabi nga noon last na devotion, kaya tayo naging anak ni Lord dahil sa anak niya rin, na nagbigay ng connection sa atin para maging anak niya. And kaya thank you Lord talaga dahil sa biyaya na binibigay niya. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And yun lamang po, and God bless po sa ating lahat.